Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At isa na naman viral sa social media ang ating tatalakayan ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang aking tatalakayan mga ka-plastic ay nagba-viral na naman sa social media na kung saan itong si Chavit Singson mga ka-plastic ay meron pong ka-holding hands dito sa isang babae na isang minor, hindi naman minor de edad, nasa legal age naman po siya, which is 20 anyos na po itong babaeng ito. At kung mapapansin nyo mga ka-plastic, medyo may kahawig doon sa controversial na artista na nalilink kay Chavit. Ito siguro ang dahilan kung bakit hindi nag-click ang dalawang ito mga ka-plastic. Bagkus naghanap na lang po siya ng kamukha o kahawig. 'Di ba? Ba't ko nasabing kahawig ito mga ka-plastic? Ano bang kung ibig iparating? Kaya nasabi natin yan na kahawig ay ito po kasi yung TikTok video. Ayan. Vamos que vai, vai. O, di ba? Vamos que vai, vai. Faz o teu Ayan, pedido. mapapansin nyo yan, no? Mas não vai, vai. Faz o teu pedido que eu sou teu papai. Hawig sa plat na buhok, hawig sa tangkad, at hawig sa itsura sa eksaktong hulmahan ng katawan. Itong dating nalilink sa social media na si Jillian Ward, mga ka-plastic. Talagang si Chavit Singson talaga ay isang alamat at iniidolo ng mga kalalakihan mga ka-plastic. Ba't ko nasabi? Ikaw ba naman ay isa kang trilyonaryong nilalang? Ay isang matandang trilyonaryo, ubod ng yaman. Tapos magkakagusto sa iyo ang 20 years old na babae for the sake of iPhone 17 Pro Max. Kakainin na lang yung pride at pangdidiri sa mas nakakatandang lalaki, makuha lamang ang luhong iPhone 17 Pro Max. Diba? Baga, yun na kasi ang husga ng mga tao sa social media. Hindi natin maiwasan yun. Sabi dito, meron pa nga isang halimbawa lang to . Ang sabi ni Emeline Alonde, kung ako magugustuhan ni Chavit, palag-palag na yan no. Mamahalin ko siya ng buong buo kahit dilaan ko pa ang putotoy ni puto bombong niya, gawin ko na talaga. Basta secured na pati mga apo ko sa tuhod. Kahit i-judge nyo ako, wala akong pake. Kaysa naman ibigay ko ang katawan at ganda ko sa kung sino lang, aanakan ako, lolosyangin, maalaga ng tiyanak, tapos ang property ng lupa lang ay St. Peter. So napakagandang mindset para kay Emeline Alonde. Na ito po ang kanyang mindset. Mas gugustuhin na niya po makapangasawa itong si Chavit Singson kesa makapangasawa siya ng kung sino-sinong lalaki lang. Ayan. It's a biggest pinaka-biggest example to. Yung isang celebrity, si Emma Nalonte at yung babae ngayon na nalilink kay Chavit Singson. 'Di ba? Pinapakita lang talaga na talagang sila ay higit pa sa inaasahan ng mga lalaki na sobrang taas ng standards. So, yun. Basahin natin yung comment. Sabi ni Kenneth Oralio, nice. Yan ang gumagamit ng utak. Grats po. Sabi ni Taktong Pretty, ate chose financial stability over butterflies.
Sabi ni Vince Ramos, solid ng retirement plan mo, te. At sabi naman ni Ems Del Rio II, sa panahon ngayon, lalo na sa Pilipinas, kailangan talaga kumapit sa salapi kaysa mamatay na hawak ang kaldero. Nice one po, ate. Sabi ni Rael Clabarcio, true, kang tayo, paldo ka dyan. Sabi ni Michael, yan eh, ang kupal mag-alaalaga lang ng tiyanak. Diba? Halimbawa, kung hampas lupang nilalang ka na nagkagusto ka sa magandang babae at nagkaanak kayo, ang tawag doon sa anak niyan, tiyanak. Pero kung si Chavit Singson na mapapangasawa mo at nagkaanak kayo ng 5 o 10, 1 dosena o higit pa sa 1 dosena, ang tawag doon ay retirement plan. Kayamanan. Diba? Yun. Mindset is real. Indeed. Sabi ni Mawe Esco, hindi naman natin siya masisi. Sa dami namang walang bayag na lalaki, ngayon takot lang siya na kapag hindi siya naging practical ay masira lang ang buhay niya. Well, decision niya, yun sa sarili niya. Ba't ba natin i-judge, di ba? Kumbaga, sa panahon ngayon, sa sobrang taas ng gasolina. Ba't ako natatawa? sa sobrang taas na ng diesel sa Pilipinas, umaabot na ng humigit kumulang hindi mabilang 130 pesos kada litro, ay mas gugustuhin mo nang magpababoy sa isang matandang lalaki na nagkakaedad ng 84 years old. Kahit na po abo na yung lumalabas sa kanyang kargada, mga kaplastik, ay ititiisin mo na lang yung mabahong laway na amoy lupa. Magkaroon ka lang ng iPhone 17 Pro Max. That's the reality, sabi ni Alex. Napaka-wise decision sa panahon. Ito po kasi yung video na kumakalat. Yan. Kitang-kita sa video na may kaundelhan siyang babae na 20 years old na isang 84 years old na si Chavit Singson, mga kaplastik. Isa kang alamat. Saludo ako sa'yo. Diba? Saludo, mga kaplastik. Ikaw lang ang nakakagawa niyan, Chavit Singson. Diba? Iba talaga ang nagagawa ng pera, mga kaplastik. So, bakit nga ba umabot sa puntong iba na ang kasama ni Chavit Singson at hindi yung controversial na artista na nalilink sa kanya? So, ganito kasi ang nangyari, mga kaplastik. Bago ang lahat. Ito po yung interview ng Fast Talk with Boy Abunda. Panoorin natin to. Meron ka bang relasyon, am I right, Ards? Meron ka bang relasyon kay Gillian Ward? To which Manong Chavit Singson said, marites yun. He denied it. He denied it. So my question to you is, kilala mo? I mean, si Manong Chavit, have you met him? May mga interactions ba kayo? Engagements with you and your endorsements or your family? What is your side of the story? Tito Boy, ito na po yung first and last time na speak about this. Pero never ko po siya nakilala, never ko po siya na-meet, never ko siya nakausap, never po kami nagkita. So hindi ko talaga alam paano po nila nagawa-gawa lahat ng to kasi never ko po talaga siyang na-meet. Never ko po siya nakausap. Oh. I think also, doon sa iyong birthday, kung hindi ako nagkakamali, they were referring to Manong Chavit Singson na he was one of the sponsors, kung hindi ako nagkakamali, na dumaan daw sa backdoor ng Okada at marami pang mga detalye. To which you say, Hindi po talaga totoo. I never met him. Never po kami nagkausap.
I never met him. Hindi ko nga po alam kung kilala niya po ako eh. Oo. Hindi po talaga kami magkakilala. Okay. Doon sa mga comments, may mga nagsasabing, ninong di umano ng isa sa mga kapatid mo, si Manong Chavit Singson. Is this true? Oh no, never po So namin hindi siya, rin ito totoo. never po namin siya na-meet. Okay. Kaya nga po sinasabi ko po, kung meron po sila sinasabi nilang CCTV footage, ilabas po nila. Huwag lang AI. Oo. Hindi po I talaga. understand the AI thing kasi pwedeng magmukhang totoo. Pero So basahin natin yung comment. Bata pa lang working na yan si Jillian. Na-featured pa siya noong 5 to 6 years old. Siya kasi ang saving niya na makapagpatayo na siya ng bahay. Then nag-aaral siya ng singing kasi alam na niya na may transition yung age niya na may roles na di niya makukuha. Para pagbalik niya may pakita pa siyang talent. Kaya lang hindi na-stop yung mga opportunities na dumarating sa kanya. Kung anong meron siya ngayon, hindi niya need ng politiko para magkapera. Yun ang sabi ng mga netizens. Para sa mga nakakakilala daw kay Jillian, noong umidad ng 6 anyos ay talagang napaka-saving daw o masinop itong si Jillian Ward. At very talented daw. Yan ang sabi. Marami ang nag-reply. Totoo, bata pa yan. Kilala ko na kasi kasabay ng alaga ko yan. Marami mali ka dyan, hindi ka sisikat kung wala kang backer. Ayun. Totoo, ang mga tao talaga walang magawa sa buhay. FYI, 2 years old pa lang yan, work na yan, sa diaper pa siya, sa puwet, may commercial ng projects na yan. Si Barbie nga, na kailan lang milyonarya. And how about Jillian na mas matagal pa sa kanya? Miss Mayaman, di hamak si Jillian. Mas mayaman pa di hamak si Jillian kaysa never niya mawalan ng project sa GMA. Mayaman pala si Jillian bakit natatakot siya mawalan ng project sa GMA? Yun yung nakakapagtaka naman doon. Ano kasi siya sponsored ng Pampers. Ngayon ang Pampers, wala na po ang Pampers sa buong Pilipinas. Dahil sa sobrang hirap na ng ekonomiya dito sa Pilipinas, ang Pampers ay wala na po nationwide. For the FYI lang po sa mga nagtatakang mga netizens o mga consumer na mga diaper, ang Pampers po ay officially wala na. Wala na po sa merkado. Sabi ni Eden Alimbon, tingin ko hindi papayag nanay niya na pumatol na may edad kung pera ang basihan. Malaki siguro ang inipon na pera at may mga investment na masisira lang sa pagkababae niya. I think it's siguro nga, baka may point of view sila na baka yung mga sponsor niya mawala. Kasi ganun kasi nangyayari, di ba? Di ba marami na mga artista na medyo pumalpak sa nangyari. Tapos, in the end, nawalan ng sponsor dahil hindi nila iningatan yung kanilang pagkatao o yung personalidad nila bilang artista. Dahil nalulun sila sa mga bisyo, sa mga scandals na lumalabas. Sabi ni Rosemary Kahilo, talaga, ba't naman siya papatol sa isang matandang mayaman? Ano'y naman niya yung yaman? Dati na nga siyang mayaman kasi bata pa lang siya, kumikita na siya na nag-isang anak lang yan. Kaya no need niya ang gurang sa buhay niya. Wala pa nga maging BF yan, batang yan. Tapos gurang ang papatol. Kasi na-link At dahil doon mga kaplastik, 'di ba? Kasagsagan ng kanilang chismis between ni Jillian and Eman Bacosa. Ay bigla na lang po itong
na link sa isang sikat na artista na si Eman Bacosa Pacquiao, mga kaplastik. With my bestie like everything fun. They got. Yan. Kung makikita nyo po dito, yan yung nag-viral sa TikTok na kung saan si Eman Bacosa Pacquiao yung nasa background at pinapakita yung kanyang muscle. Yung mga TikTok, ano, yung mga ganon yung kanta. Doon na nagsimula yung kilig moment nila ni Jillian tsaka Eman. Kumbaga ito yung parang nagmistulang damage control sa pangyayaring controversial between Jillian and Chavit. Muntik na maging chalyard. Naging chalyard na sana ang tambalan. Yung pala naging Eman o Jilman o kaya Elian. 'Di ba? Ang hirap itumbok yung yung love team na pangalan, yung pagsasanibin yung dalawang pangalan. Ito po 'yon, yung mga panahon na parang lumalabas si Eman Bacosa yung naging tagapagtanggol niya o hindi naman tagapagtanggol, yung tagasagip sa mga controversial issues niya kay Chavit Singson, mga kaplastik. Dahil nga dyan, mga kaplastik, nakapag-post pa nga siya. Diba? Yan yung the moment na nagyayakapan sila. Yan. March 3 pa to nangyari, oh. Halos 1 buwan na. Megit 1 buwan na po nakakalipas, mga kaplastik, oh. Yan yung mga panahon na biglang umusbong si Eman Bacosa at meron siyang boxing match that time. Di ko lang alam kung nanalo siya nun. Yan, sweetness overload. Pero I think hindi po sweetness ang nakikita ko sa kanilang dalawa. Para bagang wala lang, parang survival lang sa kanyang buhay na kung saan kailangan niyang pumokus sa ibang tao para makalimutan nga yung issue. Diba? Mga artista yan, tandaan nyo yan. Kaya nilang manipulahin ng mga sitwasyon. Kaya nilang sabihin na parang wala lang nangyari. Diba? Pero yung sweetness nilang dalawa ni Eman hanggang dyan na lang. Hindi na, simula nun, yung heart niyang post dito, yan oh. Diba nag-heart yan si Jillian sa TikTok tsaka sa Facebook niya? Yan, mapapansin nyo yan. Nawala yan, nabura yan nung lumipas na ng mga ilang linggo. Tapos ito po yung kanyang reply kay Eman Bacosa, mga kaplastik. Nasaan na yun? Nawala yung message. No? Sweetness, no? Pero hindi na, tuloy pa rin naman sweetness nila. One day ago, Never Say Die, kasi nasali si Eman Bacosa sa Never Say Die. Naging cast siya ng Never Say Die, mga kaplastik. Yan na naman tayo Nawala na ngayon post mo together with Eman, no? Kala ko pa naman genuine ka, ateng. Don't let the industry affect who you really are. Kaya mo yan, si Sarah G nga nakaya i-maintain yung personality niya despite being in the industry for years. Kaya mo din yan, be.
May bembangan na kayang naganap? Asko lang, charap yan kung meron. Oy, bastos. Ay hala, bakit may ganyanan? Siyempre, artista eh. Natural, may sweetness ang ipapakita nila. Nasa harap ng camera eh. Pero behind the camera, di ba nabalitaan na wala na yung profile ni Eman na may Jillian na nakalagay sa bio niya? Doon na nagsimula yung tabangan. Kaya huwag kayo mapangiti. Di ko makita yung message ni Jillian dito eh. Saan na yun? Ito, panorin na natin ang reaksyon ni ni Atty. Rowena Guanzon. Pasok ko pa lang. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Hawak ko ang tabi. Hawak ko. Hawak mo ang bit. Ewan na, may copyright kasi. Nawala yung message ni Jillian. Wait lang ha. Ito, mga ka-plastic. Ito yung tinutukoy ko na kung saan medyo matabang na yung relationship nila ni Eman tsaka itong si Jillian. Ito kasi yung sabi niya. Nagbigay ng isang makabuluhang mensahe si Jillian Ward para kay Eman Bacosa. Baga ito ito lang ay parang sa aking opinion lamang. Baka sabihin na naman ng iba na comprehension lang ako dito sa mensahe ni Jillian Ward. Ayon sa kanya, mahalaga na manatiling humble. Ito. I hope you stay humble and I hope na hindi ka magbabago. I hope na kung ano man ang nangyayari sa life mo, lalo na you are in showbiz, hindi ka magbabago. Stay humble and do it for God. Mag-focus ka lang parati sa mga dreams mo. Sinabi ko rin sa iyo yan na mag-focus ka parati sa sarili mo. Always put yourself first. Your family and God above all. Talagang do everything for God. I hope na enjoyin mo lang lahat. And ayon sa stay humble, I am praying for you and I support you. Baga, itong mensahe na to is sabi niya parang sinasabi niya kay Emma na improve yourself before makuha mo ko. 'Di ba? Yun kasi ang gusto ng mga babae, yung tipong ini-encourage ka na magsipag sa buhay. Ngayon, pag nakarating ka sa puntong yumaman ka na at yung gumanda na ang buhay mo, saka ka lang pal niya napapatulan, mga ka-plastic. Saka ka pa lang niya magkakagusto sa'yo. Nagets niyo po yung punto niya. In short, busted na siya sa ngayon. Wala siyang interest, wala siyang feeling sa kanya. 'Di ba? Kumbaga parang naging panakip-butas lang siya sa controversial issue ng babaeng ito. Yan lang sa palagay ko lang. Ba't ko nasabi na ganun? Kasi dito sa mensahe pa lang, para na rin niya sinabing kaibigan lang kita. Wala akong feeling sa'yo, wala akong nararamdaman sa'yo. As a girl, di niya napipil, sabi niya. Di niya napipil, parang ganun. Na maging boyfriend kita, ganun. Diba? Something like that. Kaya nga kaya nga yung ganitong mga mensahe, parang niche po yan sa mga lalaki. Na kapag yun ang mensahe sa'yo, ang tingin lang sa'yo niyan, kaibigan. Tingin lang sa'yo niyan is a friend na walang laman o walang ibig sabihin yung relationship ninyong dalawa. Diba? Ang sakit.
Parang mayayalin tulad mo lang itong couple na to kay Alden Richards tsaka kay Min Mendoza. Tingnan mo anong nangyari sa couple nila ni Alden at ni Maine. Kanino siya napunta? Saan siya na nakapag-asawa? O kanino siya napuntang lalaki? 'Di ba sa isang congressman na sobrang paldong-paldo sa buhay? 'Di ba? That's the reason why kung bakit ang mga babae hindi mo kontrolado na sa isip. Malamang itong babaeng ito kung hindi lang napansin ng mga media o mga paparazzi o mga chismosa, malamang hindi yung babaeng yun ang ka-holdingans ni Chavit. At dahil maiingay ang mga tao at mahilig mag-video, yun, umabot sa punto na parang dumistansya yung isa. Kasi nga masisira yung sponsor niya. Biruin mo, bata ka pa lang. Sinira mo na yung career mo sa media. Diba? That's the reason why kung bakit yung interview niya kay Tito Boy, napaka-emotional. Maaaring yung emotional na yun, kaba. Yung parang tipong kinakabahan siya sa magiging reaction, sa magiging tanong ng mga tao sa kanya. Diba? Kasi kung hindi ka pala apektado o walang katotohanan yung mga aligasyon sa'yo, bakit yung reaksyon ng babaeng yun parang napaka-emotionals, di ba? Diba? So magtungo naman tayo sa balita ng isang bilyonaryo. Trending sa Reddit si Manong Chavit Singson. May nag-post kasi ng video ng 81-year-old businessman politician with a younger woman. Tila twinning 81 ang pala, color hindi ng kanilang 84. outfits In na advance ko. maroon. The two were allegedly spotted sa Ralph's Wines and Spirits in Makati City. The clip now has more than 500 comments. Nag-trending kasi ito Kaya maraming sumasaludo ngayon. Love at first sight. Grabe naman sa purse. Sabi ni Brian Weller, pagbatugan ng babae kahit sobrang gurang na basta mapera. Ego. Totoo yun. It's pinakamagandang kurso yan mga kaplastik na kung gusto mong yumaman, gamitin mo lang yung ganda mo. Gamitin mo lang yung pussycat dolls mo. Yun yung pinakapuhunan mo para yumaman. Di mo na kailangan mag-aral, paganda ka lang. Magpaganda ka lang ng katawan. Tapos kumuha ka sa kasino ng mga maimpluwensyang tao. Diba? Okay lang yan. Lunukin mo na lang yung pride mo na dinidiladi. Masyado kasing vulgar yung mga comments ko mga ka-plastic. Baga ito, sabi nga ni Alex, wala akong pakialam sa love life niya. Basta ang importante ang mga tao malaman kung sino pinuno ng malawakang flood control na yan. Diba? Diversion kasi yung tawag dun Kaya yung flood control nawawala na mga ka-plastic. Pikit ka na lang mayaman ka na pagmulat ng mata mo. Kaya make sure na bago mamatay yung asawa mo, nakapangalan na sa titulo yung pangalan mo. Baka mamaya nategi na yung asawa mo, nawala pa. Plastic. Nawala pa yung kayamanang inaasam mo. Ayun. Nakakatatlo pa daw, 3 kayog. So tingnan pa natin yung ibang balita.
Ito, panoorin natin to. Nag-viral ngayon ang video ng negosyante at dating gobernador na si Chavit Singson matapos mamata ang may kasamang misteryosang babae sa isang dinner outing. Simple lang sana ang eksena, kwentuhan kasama ang mga kaibigan, pero agaw pansin ang babaeng katabi niya, lalo na nang mapansing tila sweet ang dalawa sa ilang sandali. Dahil dito, mabilis kumalat ang clip sa social media at umani ng samut-saring reaksyon. May natatawa, may napapaisip at may nagtataka kung ito na nga ba ang bagong karelasyon niya. Kilala si Chavit sa pagiging pribado pero madalas na pag-uusapan ang kanyang love life, lalo na kung mas bata ang nauugnay sa kanya. Hanggang ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa kanya tungkol sa viral video, kaya lalo pang umiinit ang usapan online. Yun, Nag-viral ngayon talagang napakalaking saludo. Teka lang ha. Gaya nga sa pinost ko mga kaplastik, broke boys don't deserve no pussycat dolls. At ito po yung ibig sabihin ng mga babaeng poser sa TikTok. Na kailangan hindi lang magpaka-broken ka o hindi sila magkakagusto sa mga broke na lalaki o broken na lalaki. Ang mas gugustuhin nila yung mga kagaya ni Chavit. Panis. Kaya nga sabi ko sa inyo lunukin nyo na lang yung pride. Yayaman ka rin. Basta ang puhunan mo lang ay kipay. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? This is Karambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.